Mga iga, nagbabalik po ang unang balita. Isang AUV sumalpok sa isang poste ng kuryente sa Las Piñas City. Dalawa ang patay sa aksidente. Narito ang report. Ani may pinitpit na lata ang sasakyang ito matapos sumalpok sa isang poste ng kuryente sa isang bahagi ng Alabang Zapote Road sa Las Piñas kahapon. Wasak na wasak ang unang bahagi nito at bumaluktot pa ang manibela sa tindi ng pagkakabangga. Kaya naman ang driver naipit sa sasakyan. Ang masaklap, hindi lang ang driver nito na disgrasya, kundi pati na rin ang babaeng ito na nabundol ng AUV bago sumalpok sa poste. Pagsapit niya doon sa kurbada, sa hindi malamang dahilan, nag-overshoot. Nabangga niya ngayon yung isang babae na nag-aabang ng masakyan sa bandang kanan. At sa kasamang palad, nadala niya to hanggang sa bumangga uli sa poste. Naisugod pa ang driver na si Junicio Liwanag at bystander na si Jovi Morales sa ospital, pero agad din silang binawian ng buhay. Sana niyakap ko na lang siya kagabi. Kung alam ko lang na mawawala na siya nga. Hindi sana nangyari ito, nandito pang nanay ko eh. Hindi na may babalik yan eh, wala na. Tinayak naman daw ng pamilya Liwanag na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa burol at pagpapalibing kay Morales. We will encourage the relatives of the pedestrian to pursue a civil aspect regarding the case. Kasi namatay na nga yung driver. Criminally siguro wala nang mananagot. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting. Pulis Makati na nakabaril at nakapatay umano sa isang binatilyo, target na ng malawakang manhunt operation. Narito ang report ni Chino Gaston. Sinampahan na ng kasong murder ng Makati Police si Chief Inspector Angelo Herminal, ang Makati PCP-5 Commander na nakabaril at nakapatay sa binatilyong 13 taong gulang nitong Lunes ng gabi. Nabaril ni Herminal si Christian Serrano habang nangangalakal ng bakal sa abandonadong building sa Camagong Street. Nasampahan din ng kasong accomplice to murder ang kanyang dalawang kasamahan na sina PO3 Robert Rinion at PO1 Nicolas Apostol Jr. At large pa rin ang tatlo at kasalukuyang target ng malawak ang manhunt. It's better for them to surrender and to face the charges rather than go into hiding. Ano mo considerations ang sinasabi nila ba't hindi sila lumulutang kung nakakausap naman sila? Siguro natatakot lang din sila, hindi nila malaman kung bakit nila nagawa yun. Sinibak naman ni Purisima ang acting Makati Police OIC na si Superintendent Victor Luares. Hindi raw kasi agad dito ipinaalam na nasangkot ang kanyang mga tauhan sa pagpatay sa binatilyo. Isang araw ang pinalipas and it seems na merong something like parang seeming cover-up na nangyayari sa kaso. Sinagot na ng Makati City Government ang burol at pagpapalibing sa binatilyong biktima. Nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ni Christian na nangangarap pa sanang maging isang pulis. Piningi po ako na lumabas na po siya, nasubuko na. Ano niya yung kasalanan niya na ginawa niya sa anak ko. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng mga staff, pawikan, shell at black corals nasabat ng mga otoridad sa pier sa Maynila. Mahigpit na pinagbabawal ang pagkuha at pagbenta po ng mga ito dahil tinuturing silang endangered species. Narito ang report ni John Consulta. Nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang dalawang 20-footer container van na punong-puno ng mga staff pawikan, shells at black coral dito sa Pier 15 sa Maynila. Sa tulong daw ng isang informant, nabunyag ang ginawang misdeclaration ng kargamento na pinalabas ng mga goma lang. Sa isang Ezekiel Navarro raw, nakapangalan ang mga kargamento. Kasalukuyang pang hinahanap ng mga otoridad ang kinaroroonan niya. Ayon kay Deputy Commissioner Horacio Swansing, nakatakda raw sanang dalhin sa China at Europe ang kontrabando. Kadalasan daw kasing ginagamit ang mga ito na pang-display sa mga restaurant at bahay. Ginagawa rin daw itong fashion accessories at sangkap sa mga pagkain. First time in history na nakahuli yung Bureau of Customs, lalo yung enforcement group ng ganitong klaseng kargamento. Ang isang kababayan natin ay nagbigay ng information sa amin. Kaya ito, immediately nagkaroon ng huli ng ganitong kalaki. Higit kumulang 20 bilyong piso daw ang halaga ng mga nakumpiskang endangered species na pawikan at mga black corals na ito. Ayon sa mga otoridad,
Tuloy-tuloy raw ang kanilang magiging follow-up operation sa mga darating na araw para masawatan ganitong klase mga illegal na operasyon. Kabilang sa threatened at endangered species sa mga pawikan at black corals. Sa ilalim ng batas, sino mang mahuli ng nangunguha at nagbebenta ng mga endangered species ay maaaring makulong ng 12 hanggang 20 taong pagkakabilanggo at may multang 20,000 piso. Nakakalungkot dahil pamilya ko, from the biggest size to the smallest size ng sea turtles confiscate natin ngayon. Itong black corals, hindi mo usually nakikita na ganito karami. So may consolidator ito. Inipon ito sa iba't ibang lugar. At shinip out nung siguro malaki na yung volume na dinidemand ng kanyang market. Ito-turn over ang mga kargamento sa DNR para kanilang pangalagaan. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Pagsadsad ng barko sa karagatan ng Sarangani nagdulot ng matinding pinsala sa mga coral reefs. Hinala ng mayor ng Kiamba, posibleng sumagap daw ng signal ang mga Pilipinong tripulante para makanood ng laban ng Pacquiao Mosley. Mariin namang itinanggi ng ship captain ang paratang. Mula sa Sarangani, narito ang report ni Steve Dailisan. Sa kuwang ito ng mga nagsisurvey na diver, bakas ang pinsalang dulot ng pagsadsad ng MS Double Prosperity sa Kiamba, Sarangani nitong linggo. Halos 200 metrong lawak ng malalaking coral reefs ang nasira. May mga napinsala ring bato. Sa kuwang ito, makikita pa ang bahagi ng barko na may gasgas pa bunsod ng pagsadsad. Ma-displace po yung mga isda at saka yung lalong-lalo na doon po yung mga corals natin na mga massive corals which it will take 20 years bago magbabalik sa ganong kalaki yung mga corals. Ayon sa initial survey dive, tumama sa may gawing unahang bahagi nitong barko yung corals. Kaya nga, 3 ballast tanks daw yung pinasok na ng tubig. Kung mapapansin niyo, medyo nakaangat yung gawing unahan ng barko. Pilipino ang lahat ng 21 tripulante ng barko. Hinala ng lokal na pamahalaan, tumabi sa dagat ang barko para sumagap ng signal upang manood ng laban ng kanilang kababayang si Manny Pacquiao. Binibiro ko nga, baka busy sila nanonood ng fight nun, kaya wala na nagtitimon. Nagtatanga ako, bakit hindi nila napansin? Siyempre, alam naman nila kung saan sila dapat dumadaan. Pero marin itong itinanggi ng kapitan ng barko. Gayman, totoo ngayon lang daw sila dumaan sa rutang ito na mas mabilis daw patungong India. Pag-check na position, namali, na-miscalculate. Tapos nung na-discover niya na, by the time na gumawa siya ng action na ma-evade yung bakura, is too late na. Ngayon, kailangang matiyak na sa pag-alis ng barko ay hindi mahahagip ng fuel tank ang corals para maiwasan ang oil spill. Itong tinutungtungan ko ngayon yung isa lamang sa 7 cargo hold nitong MS Double Prosperity na naglalaman ng mahigit 65,000 metric tons ng coal. Dahil nga mabigat ito, kinakailangan daw na bawasan ito ng mahigit 8,000 tons para mapadali ang pagpapalutang sa barko. Aabutin pa raw ng mahigit 3 linggo bago tuluyang maialis ang barko dahil tatapalan pa ang butas sa ilalim bago ito palulutangin. Sasagutin naman ng Panama Shipping ang gastos sa rehabilitation ng coral reefs. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Patay sa magnitude 5.3 na lindol sa timog silang bahagi ng Spain. Karamihan daw sa mga biktima na suwi matapos mabagsakan ng debris. Sa mga kuha, kitang-kita ang pinsalang iniwan ng lindol. Kabilang sa mga nagkaroon ng crack ang mga makasaysayang simbahan at mga gusali ng pamahalaan. Ilang sasakyan din ang nadamay matapos mabagsakan ng debris. Kinalam pa ngayon ng otoridad kung merong iba pang natrap sa mga gumuhong gusali. High-speed chase sa pagitan ng mga pulis at isang babaeng nagnakaw umuno ng tow truck sa California sa Amerika. Huling-huli sa kamera. Kita-kita po sa video ang pag-arangkada ng tow truck na yan habang sinusundan ng California Police. Ngunit, huminto po ang truck nang biglang bumukas ang front compartment nito. Tinangkapan ng babae na tumakas pero ilang segundo matapos tumakbo. Naabutan din siya ng mga pulis. Napagalamang isang sasakyan ang nabangga ng tow truck sa maaksyong car chase. Ang latest sa showbiz balita ay atid na ni Luan D. Luan. Thanks, Igan.
Dating California Governor Arnold Schwarzenegger binasag na ang katahimikan tungkol sa hiwalayan nila ng misis na si Mariah Shriver. Sa pagsasalita niya sa isang public event this week, sinabi ni Arnold na mahal pa rin daw nila ni Maria ang isa't isa. Ayon sa mga report, naging malungkot si Maria sa relasyon nila these past few years dahil tila hindi raw siya nabibigyang pansin ni Arnold. Pero usap-usapan din ngayon na the Terminator will do everything para magkabalikan sila ng asawa. Lady Gaga nagkaroon ng surprise appearance sa kilalang tourist destination sa France. Diretso beachfront ang popstar para dumalo sa kanyang rehearsal. Nakatakda kasi mag-perform si Lady Gaga para sa isang French television program. Ininspeksyon ng popstar ang stage at pinanood niya rin ang ensayo ng mga dancer. Sa loob lamang ng 30 minutes na itinagal ni Lady Gaga sa beach, daan-daang fans na ang dumagsa para masilayan ang paborito nilang celebrity. Samantala, Canadian popstar Justin Bieber nagsungit umano bago umalis ng bansa. Sa video na ito, makikita po natin ang singer na nagmamadali sa kanyang paglalakad. At sa isang punto, pinaalis pa niya sa daan ang mga taong nakaabang sa kanya. Kung totoo man ito, paliwanag naman ng ilan ay baka may kinalaman ito sa pagsama ng kanyang pakiramdam during his concert sa SM Mall of Asia. Ayon sa sikat na Hollywood vlogger na si Perez Hilton, nagsuka raw backstage si Justin habang nagko-concert. Bago pa raw ang concert sa Pilipinas, na-diagnose na may chest infection daw si Justin at pinayuhan pang ang i-cancela ang show. Pero hindi natinag si Bieber at itinuloy pa rin niya ang kanyang concert. May mga chika pa ako mamaya. Stay tuned mga kapuso. Igan? Salamat, Luan. Alamin natin ang latest sa trapiko mula naman kay Love Anyover. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadaan at katrapikan sa mga oras na ito. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito sa may area ng Ortigas Avenue Extension. May kita natin ngayon, mga kapuso, ang maayos pa naman pong daloy ng trapiko ng mga sasakyan. Kayo man ho ay patungo ng EDSA o papasok ho ng San Juan, walang po prebahin ng ating mga motorista. Kahabaan naman po ng EDSA Balintawak via GMA Traffic System, may kita ho natin ang nasa ng EDSA Balintawak. Yun po yung nasa kanang bahagi sa itaas. Yan po ang EDSA Balintawak, hindi po EDSA Kamuning yan. Makikita natin ang magkabilang lane, yung pong kaliwa ay patungo ng Makati at ang kanan naman ay patungo ng Monumento na maayos pa naman po at walang kaproblema. Sa ibabang bahagi po niya na yung EDSA Ortigas, mga kapuso. Makikita natin yung flyover na nanggagaling sa EDSA, papasok po. Patungo naman po yan ng Pasig area at Antipolo area na walang problema. Pero yung kaliwang bahagi po sa ibaba ng flyover na yan, yan ho ay patungo ng Green Hills area. Makikitaan ho natin ng konting pagpila na ng mga sasakyan. Bungad po yan, dyan ho paglabas ho nila ng EDSA. Sa kaliwang bahagi naman po sa ibaba ay ang EDSA Kamuning flyover. May kita ho natin na magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo ng Monumento at ang kanan ay patungo ng South and Makati area. Surprisingly, mga kapuso, napakaganda po ng daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Ayan, may coding tayo ngayong araw. Mga plakahong nagtatapos sa number 7 and 8. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin mo nag-isang Reyna ng Kalsada, Love Anyover. Malaman dyan and never crying. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, kotse. Bumangga sa concrete barrier sa Quezon City, ang driver sugatan. At 17 anyos na lalaki patay sa pamamaril sa Batangas City. At narito na po si Lynn mula sa isang pagawaan ng sapatos sa Marikina City. Linderella.